Hello po. God bless us all. To God be the glory. Isang maliit na life motivation lang po para sa ating lahat. Sana po okay lang tayong lahat. Sana po patuloy-tuloy pa rin tayong tumatawag sa ating Creator araw-araw. Nakikipag-usap sa Kanya. Humihingi ng lakas na madagdagan pa yung pinangahawakan nating faith. Ang faith ng bawat isa sa atin. Sana po guys, during the era of last generation of humanity, wag po tayo basta-basta maniniwala agad sa mga napapanood nating bali-balita sa bawat sulok ng mundong ito. Gawin po nating guidance, gawin po nating gabay, yung mga pagpapaalala, yung mga tapat at totoo na sinabi na ng ating Panginoon more than 2,000 years ago sa kanyang love letter sa humanity. Yan po ang gawin nating angkla, yan po ang gawin nating anchor para hindi tayo maligaw, para hindi tayo mabulag ng lumalaganap na apostasy at kung ano-anong pagliligaw na kumakalat sa buong mundo. Panghawakan po natin yung mga pangako sa atin ng ating Creator na sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya hanggang dulo, sa lahat ng tapat na naghihintay sa ultimate na pagbabalik ng Kanyang bugtong na anak, lahat po yun ay magkakamit ng pangako niyang eternal life at eternal salvation. Panghawakan po natin yung guys kasi tapat at totoo po. Sabi nga po ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit kahit isang tuldok o kudlit ng aking mga salita ay hindi mawawala. So, sa mga binitawan pong pangako ng ating Panginoon, yun po ang magpapatibay para magpatuloy tayong magtiwala sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak. Amen. Thank you po for watching. God bless us all po. Always remember, be steadfast in your faith because our faith is our powerful weapon during the last generation of humanity. Just a simple life lesson and motivation for all of us. Also, Bible verses. There are 5 signs of the end days that appear during the last generation of humanity. Number 1, deception and false prophets. Matthew 24 verse 11. Many false prophets will appear and deceive many people. So guys, mag-ingat po tayo. Number 2, famines and scarcities. Luke 21 verse 11. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, fearful events, great signs from heaven. So guys, let's all be aware. Number 3, earthquakes and natural disasters. Matthew 24 verse 7. Nationalize against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. So guys, as I have said in all my various contents, according to reliable sources na nagdi-detect po ng bawat lindol sa bawat araw, way back years ago pa, almost 400 earthquakes each day ang nare-record globally, more than 400. So guys, be alert. Number 4,
lawlessness, and increase sins. 2 Timothy 3 verse 15. But this is a warning. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Number 5, gospel preached to all nations. Matthew 24 verse 14. And the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So guys, I hope I can relate to each and every one of you. I hope this content of mine will give a little insight and life motivation to all who can finish this content. Mag-ingat po tayo palagi. Huwag po tayong masyadong mag-alala. Huwag po tayong masyadong kabahan. Kasi all things are in place. Maging prepared po tayo each day of our life na malakas pa tayo. Panghawakan po natin yung mga mahalagang tagubilin sa atin ng ating Panginoon. Dagdagan pa po natin ang pagninilay sa love letter na ating Creator. Thank you so much for watching. More peace and more motivation from the love letter of our Creator to each and every one of us. Stay safe, stay alert, be aware, and always hold on to your faith to our Creator and to His begotten Son. Amen. God bless us all. Thank you for watching and finishing my content. Ingat po tayo. To God be the glory. Amen.